Yan, ito yung mga fiberglass. Ito. Fiberglass yan. Pero kasing kulay nito, semento. Yan. Pag malayo ka ay akalain mong semento yan. Ito yung karugtong. Karugtong nito, ang dulo niya ay dun sa may ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Yan, meron dun pababa na portion niya. Yun na yung pinakadulo. Ito yung ilalim. Yan, ito, yung mga kwarto-kwarto. Yan. Ito mga ano to, fiberglass to. Ang taas, oh. Grabe. Ano kayong lalagay dito? Ah, mga halaman din sigurado yung lalagay dito sa may gilid nya. Yung parang doon magkaroon ng landscape dyan. Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa may side ng post office. At mag-update tayo dito sa may ginagawa nilang esplanade dito sa Pasig River. Diyan sa may gitna ng Jones Bridge saka ano, Binondo Intramuros Bridge. Ay, ano din to? Baha din to. Yan. So yan, as you can see dito ay bumaha sa ilalim ng Jones Bridge. Baka mataas pa yung ano ngayon, yung ilog. Kaya ganyan siya. So tingnan natin kung ano yung ano dito, sitwasyon dito. Dito tayo mag-updates. Yan, ito yung entrance niya. Check natin dito kung pwedeng mag-parking. Yan, may mga nasira dito. Ito yung mga fiberglass na ano, ginagawang lamppost. Yan, dami niyan. Gagamitin yan dito sa ginagawa nilang esplanade. Phase 1C pala yung tawag doon. So kasali pa rin siya sa phase 1 kasi ito yung A, B, and then C. Doon sa may malapit sa may tulay ng Binondo Intramuros Bridge. Ayan, puntahan natin dito kung ano yung sitwasyon ng Pasig River. Kung marami bang basura. Ay, ang bilis nila dito, ah. Itong Pasig River ay malinis na. Ayan, oh. Ilang araw lang pagkatapos ng bagyo ay mapapansin nyo dito na yung mga basura sa gilid niya ay hindi na ganong marami. Ayan, dito. Dito yung Escolta Station ng ferry, Pasig River Ferry. Yan, dito naman sa may unang ginawa nila dito. Tingnan natin dito. Dito ay malinis naman sa unang ginawa nila sa phase 1. Yan. May mga halaman lang na nabali. Yan, dahil sa lakas ng hangin. Kaya ganyan siya. Yan, walang ganong dito na ano, napektuhan. Kasi may mga naglilinis dito eh. Kumbaga after ng bagyo ay talagang linis agad dito para kasi pinapasyalan to ng mga tao para maganda sa paningin. Dito sa fountain niya okay naman. So good, all good dito. So punta natin doon sa may parte ng Jones Bridge para makita nyo rin doon kung ano na yung ano, sitwasyon. Alright, let's go. Yan, mapansin nyo yung ano, tubig dito sa may Pasig River na hindi siya gaanong kalinisan kasi ano siya, galing pa yun sa tubig ulan yung ibang tubig dito. Kaya ganyan yung kulay niya. Yan, parang galing sa ano, putikan. Yan, ito pa isang ano niya, babaan to eh. Yan, babaan to na
soon ay magkakaroon dyan ng mga bangka na for hire. Kaya meron siyang mga ganito hagdanan pababa papuntang sa tubig. Magkaroon dito ng mga bangka na for hire para mailibot ka dito sa Pasig River, at the same time dun sa may bandang Manila Bay. Kaya merong hagdanan pababa. Yan, under na tong fountain dito. Oy, testing lang pala. Tines lang. Yan, gumaganda tong gumaganda tong Intramuros saka Binondo. May hagdanan dito papuntang Jones Bridge. Ito yung hagdanan niya. Kaya lang sa ilalim, yan laki ng tubig, mataas. Dito naman, mapansin nyo dito na medyo paano siya, patulis dito. Kasi dati flat to. Flat tong itong semento na to. Kaya lang, yung mga namasyal kasi dito daw, nagkapatong dito ng mga nagkapatong sila ng mga styro, yung mga lagayan ng soft drinks. Tapos napupunta sa baba, nahuhulog dito. So, ang ginawa nila ay ginawa nilang ganito na. Para hindi na siya lagyan ng anumang bagay na pwedeng mahulog sa ilog, kasi dadami na naman yung dito, basura kung sakali, para maiwasan yung pagkalaglag sa baba. So dito naman sa may phase 1C, puntahan natin yan sa may ginagawa nila. Yan sa ilalim niya may mga water lily pa rin, pero hindi na ganong marami kasi natanggal na yan for sure ng mga naglilinis. May nakalutang pa dun na lagayan ng tubig. Yan, ito yung mga fiberglass. Ito fiberglass yan, pero kasing kulay nito semento. Yan. Pag malayo ka ay akalain mong semento yan. Ito yung semento. Pwede rin dito fiberglass to. Yan. Walang katao-tao dito kasi mainit ngayon. Last 10 na ng umaga. Kaya lang tayo dito. Maganda na ako dito sa taas Parang nasa kaharian. Balcony, yan Dito ka mag-announce ng mga meeting kung sino papalit sa trono mo. Yan pati to, mga fiberglass to. Pati rin to. Lahat yan na lamppost dito ay fiberglass para matibay, at the same time magaang siya. Kahit mahangin siya ay hindi tutumba yan kasi siya, magaang. Yan. Ito naman yung pinaka-fountain sa gitna. Yan si Kuya. Kumukuha siya ng tubig. Ito yung karugtong nito. Ang dulo niya ay dun sa may ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Yan, meron dun pababa na portion niya. Yun na yung pinakadulo. So, patapos na rin to, itong phase 1C. Hindi ko lang alam kung D na yun, yung sa may ilalim. Kasi ito yung phase 1C. Yan. Karugtong pa rin yata to ng phase 1C.
Yan, ito yung tinutuloy nila hanggang sa may hagdanan sa ilalim. So punta natin mamaya yung ilalim niya. Tingnan natin kung ano doon, kung anong sitwasyon doon. Ngayon ay dan muna tayo sa ilalim. Ilalim muna tayo para makita nyo yung ano doon ginagawa nila. May mga ano yan eh, kwarto-kwarto. So siguro soon ay magkaroon dyan ng mga tindahan, mga stall. Kaya meron siyang kwarto-kwarto sa ilalim. Puntahan natin. Puntahan natin dito yung ginagawa nila ng mga kwarto-kwarto dito. Baka soon ay magkaroon dito ng ano, mga tindahan na pwedeng parintahan. Ayan, ito. Pero ano din to, fiberglass din to. Ayan. Puro paano yan, fiberglass ang ginamit dito. Ito yung ilalim. Yan ito, yung mga kwarto-kwarto. Yan. Ito mga ano to, fiberglass to. Hanggang doon yun. Mga bintahan din ng mga souvenir. Pwede rin yung ganun. So let's see, yan natin the future kung ano na yung ano dito. Ito yung fountain dito. Yan, meron din ano dito, hagdanan. Yan. Maganda dito pagkatapos nito kasi magkaroon siya ng mga ano dito, mga bangka na pwedeng arkilahin. Ito yung mga kwarto-kwarto dito. Ito naman yung ongoing na construction dito. Ayan. Parang mas malapad siya dito. Mas malapad siya ng 2 meters. Ayan siya. Malamig sa ilalim niya. After ng construction nito ay gaganda, mas maraming turista na ano dito pupunta. Dahil dadayawin to for sure. Ito naman yung labas niya. Ito yung pinaka-entrance niya. Dito sa may phase 1C. Ito yung entrance niya. Dito yung walang hagdanan dito. Dito lang yung pinaka-entrance niya. Mga ano dito, mga halaman na dito. Mga halaman na yan dito. Lang doon na yun sa may ano, sa may tunnel o underpass. Yan. Yan, puntahan natin yung sa may ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Nandun yung dulo niya. Ang taas oh. Grabe. Ano kayong lalagay dito? Mga halaman din sigurado yung lalagay dito sa may gilid niya. Yung parang doon. Magkaroon ng landscape dyan para sa mga halaman. Grabe. Taas. Yung ilalim niya, puntahan natin. Dito yung dulo niya. Yan, bumaba dito. Ano? Dito siya bumaba. Natin. Yan, maganda rin dito ginawa. Meron siyang mga halaman din, tsaka landscape. Ito, yung pinakadulo niya. Andito na. Yan, pakyat siya. Connected siya dito sa ginawang una. Ito yung unang ginawa na esplanade dito. So ito yung
kadugtong niya, kadugtong nito yung Pasig River Esplanade Phase 1C. Ayan siya. Ito naman yung tulay ng Binondo Intramuros Bridge. Yan. Ganda, di ba? Yan, may mga pakonti-konti na basura. Naano siya. Papunta to sa Manila Bay. So galing pa yan sa mga bundok. Kaya maitim yung kulay ng tubig. Pati rin dyan, no? Daming mga water lily. Dyan sa may barge. Dami, di ba? Yan. Pero sa ngayon malinis naman dito. Hindi ganong marami basura. Siguro nung pagkatapos ng bagyo ay marami dito for sure. Yan, ganda, di ba?